Matapos itanggi ang anomalya sa 2025 budget at tawagin pang sinungaling ang former president na si Rodrigo Duterte, Pangulong Bongbong Marcos Jr. inilaglag ng sariling kapatid ang presidential sister na si Amy Marcos. Ito ang matinding pag-aamin at pagsisiwalat ng re-electionist senator na si Amy Marcos sa mga naging revelasyon at pagpapatunay ng mga ebidensyang hawak ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na legit at hindi imbento ang mga di umano'y blankong papel sa loob ng BICAM Committee reports patungkol sa 2025 budget na pinirmahan isang araw bago matapos ang taong 2024. Tila kinukuyog ngayon ng taong bayan ang Pangulong si Marcos Jr. matapos ang tila bukod sa pagsabi nitong sinungaling ang dating Pangulo at sa pag-deny sa mga anomalya sa 2025 General Appropriations Act, tila hindi na napigilan ng senadorang si Amy Marcos na aminin sa publiko na totoo ang mga sinabi ng dating Pangulo. Nag-trending sa social media ang naging pagpapatotoo ni Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kung saan isiniwalat nito na tugma ang mga naging babala ni former President Rodrigo Duterte sa taong bayan patungkol sa mga blankong papel ng BICAM reports para sa taong 2025 budget. Ayon sa senadora, kahit siya at ang ilang kasamahan nito sa Senado ay hindi pumirma nang makitang tila minamanipula o dinuduktor ang ilan sa mga budget na nakalaan para sa mga tao. Special mention pa ng senadora ang tila pinagpipilitang budget ng AKAP na tila halos mas malaki raw o doble ang taas kung ikukumpara sa tertiary fund ng ilang mga state colleges and university na nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Inamin rin ng senadora na marami sa kanyang mga kapwa mambabatas ang hindi sang-ayon sa mga naging report sa BICAM Committee na tila isa sa mga pinakapinag-usapan na yung tila pagpayag ng Senate Committee Chairman for Finance na si Grace Poe at ang overall Chairman ng Committee Appropriations na si Zaldico. Isa lamang raw ang pinakamalaking tanong ngayon, lalo't sa pag-amin ng senadorang si Amy Marcos at tila pag-validate na totoo ang mga ebidensyang isiniwalat ng dating Pangulo patungkol sa mga blankong papel sa 2025 budget. Pinalalabas raw ba ng presidential sister na nagsinungaling ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos nang tawagin itong fake news o hindi totoo at sinungaling ang mga ebidensyang ikinalat ni President Rodrigo Duterte patungkol sa di umano'y pagmamanipula ng ilang mga kongresista sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.32 trillion pesos. Tanong ng bayan, kung blanco, bakit pirmado? Magkapatid na Marcos, naglalaglaga na raw ba sa harap ng publiko? Panoorin ang full video. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Ayaw niyo po talagang pirmahan yung report, ano? Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Oo.
Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Basahin natin ang news statement ni Amy Marcos kay Mr. President. Sabi niya dyan, "Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid." Senator Amy Marcos sa 2025 budget. "Wag naman ninyong ipahamak yung aking kapatid. Wag naman ninyong ipapasok at pipilitin ng pipiliting permahan yung alanganin. Ako rin ay nakikisuyo sa DBM na huwag tayong mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang for later release, na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng proyekto." Grabe mga lods, no? Ayun na, grabing revelasyon ang pinagsasasabi ni Senator Amy sa nangyayari sa budget ng bayan. Talaga namang this is a very very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. Humihingi na lang ako na i-recommit na lamang sa BICAM. I'm really wondering mga lods, wala ba talagang or hindi ba talaga kayang magdesisyon ng ating presidente? Kasi imaginein mo, even Senator Amy, sinasabi niya na dyan na nagmamakaawa siya na wag pilitin si BBM, wag ipitin si Mr. President. Grabe, no? Mr. President, you are the president of our country. You have the power and the command. Bakit parang may nagmamanipula sa ating presidente, mga lods? Namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Ayaw niyo po talagang pirmahan yung report, ano? Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Yeah, oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Yung BICAM has been called now the third chamber kasi binabago talaga nila binabago nila yung budget. Nung araw, inabutan ko pa yung sa that was 16th Congress na kung ano yung natapos ng House Appropriations Act, GAB, at saka yung GAB na ginawa ng Senate, gagawa pa kami ng matrix. Yung House version kasi versus Senate version, then yung variance. Yun ang pag-usapan nyo kung ano yung reconciliation. Reconciliation, may matrix. Ngayon, binabago talaga nila lahat. So, that's why we call it third chamber. Yung possible imagination na may fourth chamber na fill up. Well, kung meron man, those who sign are still responsible kasi sila pumirma. Yung mga blanco. You cannot pass a law with blank. It has to be complete inside. That is not allowed.
Bakit mo ilagay blanco dyan? O if it's a contingent amount, you play the contingent amount. Whether it falls short o sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It leaves an speculation. Mag-ano pa yung tao, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this papel would have the, ngayon, kung bright ka, sige, ilagay na natin dito, pasubra natin ng kunti. Para yung, ganun talaga yan, o kulang. O sige, sobrahan ninyo, o kulangan ninyo. Then you leave the money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement the law. Bawal yan. Bawal yan. And you can go to jail for that. Mind you. With all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami ko lang ko. That can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings.